Hello everyone and welcome back sa ating online classroom. Sa video na ito, ang gagawin natin, itutuloy natin yung discussion natin tungkol sa normal distribution. So last time, pinag-usapan natin ano ba yung mga characteristics ng normal distribution at kung paano ito related doon sa isa pa nating tutorial na tinatawag na z-score. Kaya kung hindi nyo pa napanood yung mga videos na yon, at this point sinasuggest ko sa inyo na i-pause nyo muna ang video at hanapin sa ating description ang link para sa part 1 ng video na ito at para sa video na nagtuturo paano i-convert ang ating raw score into z-score. Pero kung napanood nyo na yun, siguro maaalala nyo from our previous discussion na sa statistics, raw scores are meaningless, particularly doon sa field na tinatawag na psychological testing and assessment. Bakit? Kasi kapag raw score lang ang meron tayo, hindi tayo makakapag-conclude ng kahit na ano tungkol sa isang individual. For example, ang isang tao ay nakakuha ng 40/50 sa isang test. We don't know if he should be happy or not kasi hindi naman porket 40/50 ka, ibig sabihin mataas ka na. Right? Kaya nga kino-convert natin yung kanyang score sa tinatawag na z-score. So ayan, balikan natin yung diniscuss natin last time. So ito po ulit yung itsura ng ating normal distribution. Yung ginawa natin last time is that kinompare natin yung performance ni Juan at ni Miguel doon sa tinatawag na average ng class. At dahil dito sa ating computation, na-conclude natin na si Miguel ay mas magaling compared sa class average o sa karaniwang performance ng classmate niya. Pero si Juan naman ay hindi kasing galing ng classmate. Ang easy explanation ay kapag nasa right side ng average yung z-score, ibig sabihin mas mataas siya than the average. Pero kapag nasa left side ng average yung z-score, ibig sabihin mas mababa siya compared doon sa average. So natutunan natin that kapag nasa gitna ang isang number, ibig sabihin average. Pero kapag ang performance ng tao ay palayo ng palayo sa gitna, ibig sabihin mas malayo siya than the average. Right? So, yes, malayo si Juan tsaka si Miguel, pareho sa mean, pero mas malayo pa rin naman si Miguel compared kay Juan. Kasi si Juan, isang standard deviation lang yung layo niya from the class average. Isang linya lang yung tinalon mo eh. Pero si Miguel, I think 2.3 standard deviation. 1, 2, tapos may 0.3 pang natitira. Kaya mas malayo siya than the average compared kay Juan na malapit lang. Kumbaga, si Juan, kahit mababa siya, hindi siya dapat mag-alala kasi malapit pa rin siya sa average. On the other side of the equation, si Miguel dapat masayang-masaya na siya kasi mas mataas yung score niya compared sa kanyang mga classmates. Kaya tingnan natin, who among the following had the best performance in the exam? You might be tempted to say that it is Paul with a negative 1.9 z-score kasi siya yung may um, pinakamalayong z-score sa 0. However, that's not the case. Kasi nga po, negative eh. Ibig sabihin, yes, malayo siya sa mean, pero in a negative way. Ibig sabihin, mababa yung kanyang z-score compared sa average ng mga classmates. So, ang pinakamataas sa ating deduction ay ito, si Beatrice, na merong 1.88. Alright? Kasi positive. At definitely, mas mataas naman yan sa z-score ni Adam. Si Max, ang z-score niya ay 0. What can we conclude about that? Hindi siya below average, hindi siya above average, but rather, ang kanyang performance ay average. So, ibig sabihin ko, ang performance ng class ay 24/30, siya ay naka 24/30. Okay? Hindi mas mataas, hindi mas baba. So, that's again how you interpret these scores in the normal distribution. Alright. So, eto po. Remember, ang characteristic ng ating normal curve ay 50% ang nasa left side at 50% ang nasa right side. Kaya ang tanong ko ngayon sa inyo, kung ang z-score mo ay 0, how many people did you outscore or ilan yung natalo mo? Kumbaga nga kung naglalaro ka ng mga online games, di ba may rank game? Tapos sasabihin sa'yo sa rank game, you are better than 50% of the players. So it follows the normal curve.
Yung mga YouTuber na sobrang gagaling sa games na ito, nandito na sila, I would guess, sa bandang kanan kasi kaya sila pinapanood because of their skill. Alright? At manghang-mangha tayo sa galing nila. Isang maganda example yon. Pero what if, in your case, di ba, hanapin natin, paano ba na-interpret ng mga games na ito yung performance mo in comparison to the population? So, tingnan natin. Kung ang Z-score mo ay 0, ilan kaya yung natalo mo? So, ano kayang titingnan natin? Yung mga nasa left side nung score mo, remember, nandito ka eh. Yung mga nasa left side mo o yung mga nasa right side? If we are talking about how many people did we outperform, ilan yung natalo natin? We look at the left side. So kapag ikaw ay nasa Z-score 0, mas magaling ka than the total of all of this. And if you do the long computation, the total of all of these would be equal to 50%. So kapag ikaw ay average performer, mas magaling ka than 50% of the population. Right? So, paano po kaya makukuha yung 50% manually? E di i-add nyo itong lahat. Pero hindi ko na kino-compute kasi nga automatically from the leftmost side until the middle, it's automatically 50%. Kaya nag-shortcut na ako. What about this? Kunyari, magaling ka dun sa rank game na nilalaro mo. Right? So, nandito ka. Ito yung mga kalaro mo, tapos ikaw nandito. Ano kaya ang what do you call this? Ilan kaya yung natalo mo? How many people did you outscore? So in this case, ang gagawin nyo, since you know that from the leftmost side until the middle is already 50%, eto na lang yung i-compute mo from here, the middle, until po dito. So one standard deviation above. So paano po yan? Kung 50% po ito, eto may natitira kang 0.3413. Remember, convert mo na sa percentage. So times 100, magiging 34.13%. Uusog yung decimal place ng 2 places. Kaya po, instead na 50% lang, kung nandito ka na, 50% plus 34%, 84% ang natalo mo. So, napakagaling na nun. Kung ikaw ay one standard deviation above the mean, it's time for you to celebrate. You're better than 84% of your classmates. Next. Kapag ganyan naman, Z-score is 2, how do we compute for your for the number of people that you have outscored in percentage? So, alam na natin, no? From here to here is 50. Dinagdagan natin ng 34 kanina, kaya naging 84. Alright? Tapos ngayon naman, dadagdagan pa natin ng natitirang 13.59%. Right? If you do the manual computation from the leftmost side hanggang dito po, that will be equal to 97, approximately 97%. Kaya nga kapag si student ay nasa Z-score na 2, ibig sabihin sobrang galing na niya. Right? So, ganun siya. So, kapag ganito ay dagdagan pa natin yung 97 ng 2%, ibig sabihin 99% na ng classmate ang natalo mo. Kaya nga kapag starting from 2SD above, kino-consider ka na as outlier sa positive direction. Ibig sabihin kung IQ yung usapan, ito yung cut-off ng giftedness. Ito yung cut-off ng pagiging isang gifted individual or ikaw ay significantly mas magaling kumpara sa population. So balik rin natin, what if dito naman, ilang tao kaya yung na-outscore mo? Definitely lower than the mean, kaya dapat lower than 50%. Okay? So paano kaya? What we can do is simply add all of these values on the left side. So, i-add po natin yan. That will be equal to approximately 16% or 13.5% ata yun sa manual computation or mga 13.7. Right? To be exact, sorry, not 13 but 15.86. Kaya ni-round up ko into 16. So, ganun po, mag-compute. Lagi nyo titingnan ilan ba yung mga nasa left side ng guhit na tinitingnan natin. Alright? So, ito po, kapag nandito naman, di 2.14 plus 0.13, mga 2.27%. Alright? So, ganyan po. At pag nandito, sobrang konti lang.
yan po ay 0.13% lang. So, konting-konti lang po yung nagzi-z-score ng -3. Pero kung nakakuha ka ng z-score -3, it will be very alarming for you as a teacher kasi ibig sabihin sobrang baba ng score ng estudyante. He or she may need additional inputs from you, additional guidance in order for him or her to catch up. Kasi 13% or lower lang yung napupunta dito sa case na ito. Right? So, ayan po. Ngayon po, ang gagawin naman natin, the new question is, if your z-score is 3, how many people perform better than you? So kung better naman yung titingnan natin, dapat we look at the right side, kung ilan yung mas magaling sa'yo. Kaya kapag ang z-score mo ay 3, 13% lang ang mas magaling sa'yo. So it means, sorry, not 13%, but 0.13%. So it means sobrang galing mo na. If 0.13 lang ang mas matalino sa'yo, very gifted individual. Einstein level na ito. Kapag ganito naman ay how many people perform better than you? Around 2.27%. So matalino pa rin kung iisipin. Kumbaga sa NMAT, ito po yung nakakakuha ng 99th percentile. Okay, ganun po sila kagaling. So the same goes for this, i-add nyo lang po yan. Okay, so ganun po lagi yung gagawin. Kapag ang question po ay ilan ba yung mas mahusay sa atin, we look at the right side of our z-score. Okay? At hindi po, yun nga lang, hindi all the time nasa mga guhit o nasa exactly standard deviations yung ating z-score. Minsan kasi nasa gitna eh. And to help you with that, usually likod ng mga libro natin sa stats, doon naka-indicate yung area sa left side ng z o sa right side ng z. Okay? And we can have another video for that para maituro ko sa inyo how to use these tables. Okay. In this part of the discussion, let's have a more advanced example. So ngayon po, ang tinitingnan na natin, meron tayong dalawang student dito na kinonvert natin into z-score yung kanilang performance. At napag-alaman natin na sila ay respectively merong z-score na +2 at -2. Ang question natin is, ilan kayang estudyante or tao ang nasa pagitan ni Richard tsaka ni Rihanna? So in order for you to do that, i-plot mo yung mga z-scores nila, right? And then, i-add natin yung mga values na nasa gitna. Remember, in percentage pa rin. So before nyo i-add, remember to convert or to move the decimal points 2 times. Times 100 kasi. Kaya instead of 0.341, nagiging 34.13%. Okay? And I've already done the computation for this ahead of time. So to get this, ito po ay merong total na 95%. So sa pagitan ni Richard at ni Rihanna, dapat 95% ang classmates nila nandito yung scores. Okay, so ayan po, ganyan nyo siya gagamitin. So I hope you learned a lot from this part of the discussion. So ang gusto kong tapusin natin yung lecture na ito by introducing the term percentiles. And when we say percentiles, it indicates the percentage of the sample that you have outperformed or outscored. Ilan yung natalo mo? Okay, mas magaling ka sa ilang percent ng population. So, percentiles are from 1 to 99. 99 being the highest. So, kung 99 percentile ka, it means that you're already outperforming, mas magaling ka than 99% of the population. So, in other words, if your percentile is higher, dapat mas masaya ka kasi mas marami kang natatalo or na-outscore. At kapag ang percentile mo ay 1, don't be happy kasi ibig sabihin, 1% lang ng population yung natalo mo. Ibig sabihin, ganun kababa yung score mo. So, that's what we have been trying to do since earlier. Tinatanong ko kayo kapag nandito, ilang percent yung natalo mo. So, implicitly, I'm teaching you how to get the percentile. Ngayon naman, kumuha tayo ng alanganing score. Okay? At ito po ay merong z-score na 0.60. Okay, ano kaya yung kanyang percentile rank? Sa mga ganitong pagkakataon, gagamit na tayo ng libro. Sa mga instances kasi na yung z-score ay hindi exactly 1 or 2, mahihirapan tayo by merely looking at the curve. So, dito na pumapasok yung mga tables na provided sa likod ng ating stats book. Right? So, remember the z, it's 0.6. So, yan yung hanapin natin sa libro. Alright, so
para sa part na yon, ang ginawa ko ay brought out the copy of my book in statistics, Elementary Statistics by Fox and Levin. And then I look for yung ating given na 0.6. Alright? Tapos, hanapin nyo siya dito. Pwede ko ituro sa inyo to sa isang separate na video. This is just for demonstration purposes. Hinanap ko yung Z na 0.6. Tapos, going back to the question earlier, alam na kasi natin yung area mula po dito sa left hanggang sa middle. Ang hindi na lang natin alam ay yung from the mean until the Z. Alright? So, yun yung hinahanap natin dun sa table. So, what we're looking for is this area from the mean until the Z. So, how do we look for that? Sa dalawang columns na, let me show, ayan. In the book, you can see that there are 3 columns, the Z-score, the area between the mean and Z, and the area beyond Z. Definitely, we're looking for the area between the mean and the Z. And we notice na ang katapat ng 0.6 ay 22%, 22.57%. So, yan yung percentage mula sa gitna until dun sa z-score na 0.6. So, now, how do we apply that to our problem? Tingnan natin. So, mula po sa left until sa mean or sa middle, 50% na yan, like what I've been telling to you since earlier. Ngayon, mula sa gitna hanggang dito ay yung natitirang 22%. So, simply, i-add nyo lang sila. Magiging 72%. So, ibig sabihin, itong person na ito ay mas magaling than 72% than of the population. So, better siya than 72% of his classmates. So, that's something to be happy about. Ang ibig sabihin nun, siya ay merong 72nd percentile. Alright, so he should be happy about that. So, ayun lang po. Dito nagtatapos yung ating discussion for today about sa second part ng normal distribution. At sa lecture na ito, pinaliwanag ko kung paano ba tayo mag-interpret ng percentile sa pamamagitan ng pagtingin sa left side at sa right side ng z-score at dun sa area between the mean and the z-score. So, I hope marami kayong natutunan. Don't forget to share this video to your friends, to your teachers, to your students, to everyone who needs this lecture, and hope to see you next time for another discussion in statistics and psychology. Thank you very much and have a nice day.